Magandang gabi, Dabarkads! Welcome back po dito sa aking channel, Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng mga bagong update patungkol po sa TV Chase, sa Itbulaga at sa Legit Dabarkads. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo always sa mga nilalabas nating balita. So for today's video, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po dito sa ratings ng Itbulaga na kung saan muli pong namayagpag ang TVJ. Grabe ang laban po ng Showtime at Itbulaga. Sa The Nevermind Show, wag niyo na pong itanong dahil sila po ay nangungulelat pa rin. And grabe, napakaganda po ng battle ngayon ng Showtime at ng Itbulaga. Talagang karerahan ng Collegiate Dabarkads. Pero okay lang po yun, ganun talaga. Ang importante naman po ay nasa atin pa rin ang pagiging number 1 ng time show at hindi po yan maagaw ng sino man. Para po sa mga nagsasabi, dahil bali-balita nga po na mapapanood na rin sa Ola TV. Ito po ang big news patungkol po sa ABS-CBN shows na kung saan kahit po wala ng prangkisa, nangunguna pa rin talaga ang kanila pong mga programa. Kitang-kita naman natin, taob na taob po ang mga GMA networks na mga TV program. So, kahit wala silang prangkisa, nangunguna ang kanilang shows, and ang balita pa, mapapanood na rin po sa All TV. All TV Channel 2. So, ito yung dati nilang network na napunta po kay Villar. So, dahil usap-usapay na ang mga ABS-CBN shows mapapanood na rin sa All TV, ngayon, pati po Showtime ay pinag-uusapan at Itbulaga. Kasi sabi nila ay nanganganib ang Itbulaga. Since sumataas ng ratings ng Showtime, pag ito po ay napunta sa Ola TV, baka daw po forever nang matalo ng Showtime ang Itbulaga. So, dapat bang kabahan ang mga Legit Dabarkads sa paglipat ng Showtime? Pero masasabi ko naman doon, grabe naman sa forever nang matatalo ng Showtime ang Itbulaga. Dati na pong nagsasalpukan na ang EB at Showtime, wala naman pong ganon. Wala pong ganong nangyari. Nananatiling number 1 ang Itbulaga ng TVJ. So, meron po tayo nabasang article patungkol nga po sa balitang iyan. So, hayaan niyo at pag maghahanap pa po tayo ng update kung legit ba nalilipat po pati ang Showtime sa Ola TV. Pero ngayon pa lang sinasabi ko po sa inyo, para sa mga napapraning na meron po kasing ibang Legit Dabarkads na worried din. Minsan naman talaga pag natatalong Itbulaga, normal lang naman yan sa isang business, sa isang show kagaya po ng Itbulaga. Ang importante, Collegiate Dabarkads, ang Itbulaga, alam po natin ang mahal ng taong bayan at hindi po pababayaan. Lalo na ng mga Legit Dabarkads supporters. Samantala, so narito nga ang mga latest ratings po ng Itbulaga. So February 28, nanguna po ang Showtime, isa lamang po ang labang. 4.3 tayo, 4.4 ang Showtime, and nasa 2.8 lamang po ang tahan ng pinakamasaya. Pero February 29, yung time ratings, so meron po tayo nakitang latest update na kung saan nanguna po tayo. Ang Showtime ay 4% lamang, 4.0. Ang Itbulaga ay 4.1%. So, dikit na dikit, no? Talagang naglalamangan lang ng 0.1 ng dalawang original na ng time show. Samantalang ang taan ng pinakamasaya ay 2.8% lamang pa rin. Sayang, di pa bumaba. Charis! Anyway, ang alam ko meron po magtatanong kung legit po ito. So, tiningnan ko naman po yung account niya. Lagi po siya nagpo-post ng noontime shows and yung mga dati pong ratings ay tama naman po sa mga binabalita natin kagaya ng February 28. So, hoping na totoo po ang update na ito. Kasi usually, itong Lion Hair TV, kapag kapanalo ang Itbulaga, mabagal po sila mag-post ng ratings. So, tingnan po natin sa susunod na araw. Malay nyo, totoo.
talagang nanguna po ang Itbulaga ng February 29, 2024 bago matapos po ang buwan ng Pebrero. So, kumbaga, Collegiate Cats ay tinapos po ng TVJ ang buwan ng Pebrero nang nasa kanila po ang trono. Nang sila po ay panalo. Kaya naman, let's celebrate Collegiate Cats at ngayong buwan ng March, looking forward po tayo sa mas mataas na ratings natin na tayo po ay magna number 1 na muli. Anyway, competition po yan, so di rin natin masasabi. Pero, gawin lang po natin yung usually natin ginagawa, ang sumuporta sa Itbulaga. Samantala, sabi ni Jongdong, inaantay ko yung rebutal ni Procnoy at Best Pills dito. Baka umiyak na naman sa live stream si Aklan yan, tapos magsusumbong kay Daddy Paulo niya. So actually, cooking show naman ngayon si Best Pills. Nananatiling nagbibingi-bingihan siguro sa panawagan na natigil-tigilan na nila ang pagpo-post ng mga fake ratings kagaya po ng inilalabas silang Kantar at saka po ng fake advertised load nila. Anyway, bahala sila sa buhay nila. Kung ipagpapatuloy pa rin po nila, sarili lang din naman po nila ang niloloko nila ayon po sa mga legit Dabber Cats. Kasi ayon naman po sa mga netizen na ang GMA Network naman hindi po nagpo-post ng Kantar ratings. And hindi rin naman po nila maibalita na number 1 ang tahanang pinakamasaya, na number 1 ang kanilang programa. So sila pa kaya ang paniwalaan ng advertisers. Kasi for sure, ang ginagawang ito nila Best Pills di umano ay para po manghikayat at lang ang mga advertisers. Sabi naman ni Sir Lips for Fernandez, magandang gabi. Hindi ba dapat kumilos na kayo DRPS para makulong yung nagmi-mislead ng balita na yan? Maraming naloloko, hindi puro walang bahala lang kayo. Kasi hindi yan titigil habang walang nagdedemanda sa kanila. Tuloy, fake news nila. So, ito po ay sa pagko-call out ng DRPS, no, kay Best Pills and Procnoy, and sinasabi nga na fake news ang kanilang nilalabas na ratings at TV load commercial. Sabi naman ni Sir Romy Obispo, good evening, Ma'am Gandara. Malabo nang mabayaran yung utang kasi malapit nang mag-shutdown yung tape bulagta. Bakit magbabayad pa kung ipapasara na yung tahanang walang kwenta? Naku, kahit po magsara yan, hahabulin at hahabulin po ng GMA Network yon. 800 million is 800 million. Hindi mo basta-basta matatakasan lamang yun na porque matatapos din man ang kontrata, wag na lang bayaran. Nako, for sure may legal actions na mangyayari. So, about naman China, choice nila yon. Kung gusto nila, nahabulin sila ng GMA Network sa pamamagitan ng batas. Pasalamat nga po sila at mabait ang GMA Network sa kanila at mayroon po tayo nababalitang magandang pagtrato at relationship ng GMA at tahanang pinakamasaya or tape-in kahit malaki ang utang nito sa kanila. So, pag pa naman yun na isinira pa ng taping sa GMA, ewan ko na lamang po talaga. Anyway, about sa utang na yan, it's between GMA and Tape Inc. na as long as possible, ayoko na rin pong ibalita dahil between them naman po ito. So, once na nabalita, kalat na rin sa social media ito, enough na rin yun siguro. And pagfokusan na lamang po natin ay ang pagsuporta sa Itbulaga, sa TVJ. And antay na lang tayo ng update kailan magsasara itong tahanang pinakamasaya. Since bulgar naman na sa lahat na talagang meron po silang financial problem. Nahanap sila sa isang financial problem. Although sabi nila marami silang commercial, malakas ang kanilang TV ads, pero mukhang hindi sapat para sa expenses ng taping. Samantala, sabi po na isa pa nating commentor, walang maniniwala sa pinagsasabi ng Tape Inc. Hindi naman nagbago ang may-ari ng tape, kundi ang halushos. Sinong may utang, di halushos pa rin, dinadamay pa si Mr. T.
Nako, buti ba sana kung si Mr. T lang. At least si Mr. T talagang kahit pa paano, meron siya pananagutan dahil under niya itong management nung nakaraan. Pero, yung idamay ang TVJ, salang-sala naman po ata yun. Tapos sasabihin fake news ang sinasabi ng TVJ na may utang ang tape sa kanila. Hindi lang naman po sa TVJ, di ba? Pati nga po sa iba pang mga legit the records na Bulgarian. So, ito yung bagay na hindi ko maintindihan bakit bigla pong na wala sa isipan ng supporters ng tape. Alam niyo yun, parang since pilit pinapaganda ng Tape Inc. ang kanilang programa, kung sino-sino yung kanilang inilalagay na host, malalaki yung kanilang premyo, nakalimutan nila kung ano yung ginawa ng Tape Inc. sa kanilang mga empleyado na hindi po pinapasahod sa tamang oras, sa tamang panahon. And dun pa lang ay isa na iyong bigger reasons para iligwak ang Tape Inc. Diba? Pero dahil malaki ang pinamimigay na papremyo ng mga nakarahan, ay gano'n na lamang, nakalimutan na lamang lahat-lahat ang ginawa ng Tape Inc. Anyway, yun lang po muna ang aking update guys sa ngayong gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.